Good morning guys. So, literal na good morning, no? Gising ko lang talaga. At nasa kalagitnaan tayo guys ng paglinis ng ating Unitrack o ng ProLink ng ating GSX 150. Yan, nakabaklas na guys. So, maglilinis at magre-regrease tayo ng mga bearing nito guys. So, kagabi ko pa ginagawa to actually. Tinuloy na lang natin this morning para maliwanag, no? At para mapakita ko rin sa inyo. So, hindi ko man napakita kung paano siya baklasin, pero at least mamaya mapapakita ko guys kung paano siya ikabit. So, as you can see, nagtanggal tayo ng shifter, tanggal tayo ng brake lever. Ayan, pinatong ko na lang dito guys sa bangko. At tinanggal ko rin yung kalahati ng muffler natin para hindi storbo yung elbow dito, no? So, wala naman damage tong mga rear suspension components natin guys. Binuksan lang natin talaga just to check and re-grease yung kanyang mga stick bearing sa loob or yung mga needle bearing, no? Yun, so basically i-refresh lang natin sila, no? Linisin at lagyan ng grease. Okay, so lilinisin ko muna guys. Gagamit lang ako ng engine cleaner degreaser na safe for rubber, no? Since merong rubber seal yan guys, ito kabilaan, and hindi na natin siya tatanggalin, no? Yan, sa spacer naman, make sure lang na wala siyang mga gas-gas, no? Smooth lang dapat siya. Yung sa akin may discoloration na, no? Yung marka ng grasa galing dun sa bearing. Wala mo kung markado na talaga to guys. Pero again, wala namang gas-gas, no? Wala namang magaspang na area. So yun lang naman yung importante para dito sa mga spacer. Pati yung tatlong nandun sa sa ProLink. Check din natin. Kung may mga mancha man silang ganyan, okay lang yan. As long as, again, smooth lang siya. Walang gaspang. So, okay na siguro ito. Dito na tayo sa, sa may bearing. So, linisin muna natin yung outer area. Mamaya yung loob. Actually, nilinis ko na rin ito ng konti kagabi guys. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na ganun kadumi itong area na to na usually madumi kasi malapit na sa gulong eh. Sobrang kapal nung dumi dito niyan guys. Sa seal guys, maging maingat lang din tayo dito sa rubber seal. Dahan-dahan lang. Gamit lang kayo ng ito, super soft na toothbrush. Ngayon para sa bearing guys, gagamit ako ng chain cleaner para tanggalin yung mga grasa sa loob, no? Actually, medyo nalinis ko na ito kagabi. Konti na lang yung nilabas na dumi, no? Yan, pero at least nakita nyo. Mamaya yung yung ProLink, hindi ko pa nagalaw yon, so baka mas maraming duming ilabas yan. So yun lang guys, and then once done, abutin lang natin ng basahan yung loob para malinis at matuyo siya. And then patuyuin na siya. Pasukan ko lang ng daliri ko guys. Ayan o. Yan yung dumi niya sa loob. Ayan siya sa loob. Okay, so we are now cleaning the ProLink guys, and tinanggal muna natin yung mga needle bearings dito sa dito sa front side. So yan sila. Yan, so yan ang condition nila guys. Walang rust. Goods na goods. However, itong dalawa, itong may cage sa loob ay mukhang may mga dumi, no? At nakita niyo naman kanina guys yung nailabas nating dumi. So punasan pa natin to. Linisin pa natin yung loob nito mga to.
Okay, so nalinis na natin guys. We did our best. And as you can see, compare kanina no, na puro itim, puro grasa. Especially itong dalawa. And ito yung mga nakuha natin sa loob guys. Yan yung mga old grease na may dumi, may konting rust. At yun nga, nalinis na natin siya. So, papatuyuin ko lang muna to guys. Kaya akong mag-fully dry yung loob, no? Bago tayo maglagay ng bagong grasa. Okay, mag-grease na tayo maya maya. So, ang gamit ko guys ay Pro 99 High Temp lithium grease na no washout, no? Yan, water resistant siya. Yan, spread natin. Pinupush natin papasok yung grasa dun sa mga needle at dun sa kanyang shell, sa kanyang cage. Habang pinapaikot-ikot natin siya. Yan. So as you can see guys, lubog na sa grasa yung mga needle bearings. Alright. Sa kabila naman. Kalat-kalat lang. Alright. Tapos, lagyan din natin konti ito guys. Yung spacer. Yan, kahit yung mga sumobra lang. Okay, so pasok na natin ang spacer. Alright. And yun, as you can see guys, pinush pa niya yung mga sobrang nilagay natin, no? So okay lang yan, punasan na lang natin. Mabuti ng sobra kaysa kulang yung grasa sa loob. Okay guys, yan lang ang movement niya, up and down. Okay, very good. Okay, so dito naman tayo guys. So lalagyan natin ng grasa yan bago natin ilagay yung mga needle. Pahiran lang natin ng grasa sa loob para lang kumapit yung mga needles. So pwede rin namang lagyan nyo na rin to habang dinidikit sila, no, para mas maganda. Pero ako mamaya ako nalalagyan pagka nakumpleto na natin. Okay, so na-grease na natin guys. And maglalagay na tayo ng spacer niya. So yung spacer niya guys ay yung gitna, no? Yung sa tatlong spacer may maikse, may mahaba, tapos yung gitna, yun yung para dito. Yan, dito sa front. Tayo ng grease. Yun. Okay. Okay, dito naman tayo guys sa kabilang side. Ito. So ganun lang din, put some grease. Yan, kalat-kalat sa loob. So yun pala yung difference guys, no? Yung kanina rito sa front, siya yung nag-iisa na walang shell o walang cage kagaya ng ibang bearing. So yun, siya lang yung nag-iisa na ganun. Alright, punasan lang natin yung labas, and then last na yung gitna. Okay, and we are done with repacking our swing arm links or our Pro links. Yan, nalinis na natin guys at na-regrease lahat ng mga bearings. Yan, so maganda yung tension niya, no? Walang movement, walang free play. Lahat ay masisikip. Okay pa. And soon baka magbaklas din tayo guys ng swing arm. Sisilipin ko naman yung bushing ng swing arm natin sa susunod na pagka nagpalit na tayo ng ng chain and sprocket. So yun na lang inaantay natin, no, yung sprocket set. And mapapalitan na natin to. Okay, balik na natin sa motor. So ang pagkabit niyan sa bike guys ay pag ganito, ganyan na itsura. So yung merong arrow front, ito yung nandito sa may frame, dito sa harap ng shock. Tapos yung kabilang dulo niya guys, itong kabilang dulo, ito yung kakabit nyo sa monoshock. And then itong dalawa, dito sila sa gitna. Yan. At ito yung mga tornilyo nila guys. Ito yung nasa pinakaharap. Ito yung nandito. Ito yung sumunod. Dito siya. Ito yung sa shocks.
Yan, dyan sa gitna. At itong dulo, ito naman guys, nakakabit to sa swing arm. So, dito siya nakalagay. Yan. Ito guys, sa swing arm. Yan. Tapos ito yung bolt niya. And then, lahat ng nuts guys, ay nasa right side. O, nandun sa kabila. So, ang pagpasok natin ng bolt ay dito sa kaliwa. Pag ganito ang pasok natin. Sa lahat guys, itong 4 na tornilyo. And kung mapapansin nyo guys, naglagay tayo ng kalso sa ilalim ng gulong para hindi bumagsak ang rear wheel natin. No? Since ito ang nag-hold guys sa swing arm natin. Meron tayong leverage, maangat-angat natin siya mamaya habang binabalik natin to. Okay, so unahin natin guys yung sa front. Yan, yung may arrow front. Yan, ito. Yan. Next is itong isa. So dito naman yan guys sa swing arm. Ayan. Okay. Alright. Kabit ko na muna yung mga bolt sa kabila guys. Ito yung sa front. Ang size nito guys ay 17. At ito naman yung sa swing arm, ito dito 17 din yan. Okay, next naman guys is yung dito, i-connect na natin to. Yan, pag ganyan. Pasok natin ng bolt. Align lang natin. At ito yung sa kabila. Ito naman guys 17 din. 17 din to. Okay, and last ay yung sa shock. So dito guys, baka kailangan yung galaw-galawin ng onti yung swing arm. So baka kailangan yung iangat to, no, para ma-align siya. Yan, so gagamitan lang natin ng mahabang bar. Yan. O, diba? Come on. Get in there. Okay. Lagyan natin yung nut. Alright. So maghihigpit muna tayo ng konti guys. Pero hindi pa natin sasagad. Higpitan natin ng konti and then ibababa natin siya sa center stand para magkaroon ng tension yung suspension. No? At i-compress muna natin bago natin higpitan ng final. Higpit muna ng konti. Yeah, okay na muna yan. Ito naman sa may swing arm. At i-kontra sa ilalim. Okay. And then ito. Okay, last. Yung sa shocks. Okay, baba muna natin yung bike. And then, i-compress muna natin siya. Okay, now, babalik natin sa center stand at maghihigpit na tayo ng mga bolts. So, ang torque spec ng mga bolts, guys, ay 50 Newton meters. So, mahigpit talaga sila, no? Parang halos singhigpit ng guys, ng rear axle natin. So, make sure lang na mahigpitan natin itong 4 na to na maayos. So, okay na guys, na-tighten na natin. Mahigpit na ang mga bolts. Testing natin yung swing arm. Angat-angat natin. Yeah. Ayun. Yung play na nung shock yung nagpapagalaw sa kanya. Yeah. Tara, okay na guys. Alright.
Okay, so meron bang difference kumpara nung hindi pa natin nilinis at nire-grease? I would say na mas suwabe yung talbog niya, guys. Nawala yung pagka maganit nung bounce niya, no? Hindi ko masabing lumambot kasi yung shocks ang nagde-determine nun, guys, kung gaano ka tigas or lambot ang play ng suspension natin. I would say na mas naging smooth siya. Nawala yung pagkaganit nung bawat talbog niya. Hindi na siya magaspang tumalbog, kumbaga. At least para sa akin, yun yung napifeel ko, no? At na-experience ko. So that's it, guys. And comment down below if you have any questions. Thank you and God bless. Bye-bye.